Hello, Libra Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 18 to 24. Simulan natin. But first, mga Libra, ihanda mo na ay yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po atin po yung babasahin. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Libra, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, good, nagko-comment at lahat po ng mga sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So, thank you po. Keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, you have the Three of Wands. Sabi dito, Libra, napakalinaw. Time na for you para sa isang expansion. Panahon na to grow. Panahon na para iwanan yung mga bagay na wala ng silbi. Wala ng saysay sa buhay mo this time. Meron darating at ina-anticipate mo rin to. Parang narinig ko sabi mo, pag ito dumating, alam ko na gagawin ko. Pag ito nangyari, pag ito tumawag, pag ito sumagot, talagang kukunin ko siya. Parang ganyan eh. So, naghihintay ka lang ngayon ng malaking sign. Ramdam ko yan. Naghihintay ka ng malaking turning point or pagbabago na alam mo kapag dumating, yun na yun. Yun na yung confirmation na kukunin ko na to, mag-decide na ako, lalarga na ako. Meron ako nakita parang babiyahe ka. Either lilipat ka ng ibang kumpanya, ibang lugar, ibang bansa, no? Pero itong move na ito, ang talagang tunay na magpapabago sa iyong buhay. Congratulations. In your core energy, you have the Ten of Swords. Ending na. Tapos na. Nag-whistle na yung referee. Narinig mo na parang okay, tapos na lahat ng hanggang fourth quarter, talagang wala na. Dulo na. Kaya kung ikaw ngayon, Libra, ay dumadanas ng paghihirap or pasakit sa isang bagay, ito ang malaking indikasyon sa'yo that the pain, the suffering, the sorrow will end. Okay? Rurok na yan. Pero, kapag may natapos, ito na yung simula ng bagong bagay. No? Kaya huwag kang malungkot, huwag kang magdamdam. Ang kailangan mong gawin, magpasalamat. Kasi, parang God, salamat po, tinapos mo na to. God, salamat po, inend mo na yung suffering ko na hindi ko akalain kung kailan siya mag-i-end. Pero ito yung konfirmasyon sa'yo na pag-ending nito, ang siyang pasok naman, itong bagong bagay. So, wag ka nang matakot, wag ka nang malungkot because something new is arriving. Ten of Swords, the Ace of Swords. Yes, this week, things will be clear para sa'yo. Na parang, ay oo nga no, tigilan ko na to. Ay oo nga no, iwanan ko na yan. Ay oo nga no, bangon na ako. Kung ano man yung kaliwanagan na papasok sa'yo this week at kung ano yung puputulin mo, titigilan mo at tatapusin mo, ito na yung pagbabalik ng clear thoughts sa'yo eh. Na parang, ay, ito na. Ano kaya yung mga bagong darating? Malinaw na sa'yo na kapag kinapitan ko pa to, walang mangyayari sa akin. Pero pag binitawan ko yan, klaro sa'yo na parang mas magaan, mas mabuti, mas maayos ang mga kakasapitin mo pa. No? Ngayon, Ace of Swords is a card of breakthrough. No? Ito ay breakthrough moment. Ibig sabihin, kung ano man itong pinanggalingan mong masakit, nakakalugmok, pagkadapa, pagkalagapak, talagang nalagpasan mo na. At dito ka na tutulay ka na sa bago. Congratulations. Kaya ipanalo mo ha, ipanalo mo tong bagong bagay na to. Binibigyan ka ng chance ni God to try something new or to enter a new era. Kaya wag sayangin. Okay? So, mga Libra, ano ba yung mga hinihintay mo na mangyari or dumating this week? I-comment mo yan sa baba, isulat mo na yan, it will happen to you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Pentacles. You need to focus on your financial security. You need to focus on your stability.
and talagang secured na gagawin. Pinapayuhan ka dito na ito na yung panahon para itanim yung punla para sa mga bagay na pangmatagalan. Permanenteng trabaho, permanenteng kita, permanenteng industry na gusto mong pasukin. Ngayon, kung ano man tong papasok sa buhay mo, nasabi mo, panahon na for me to grow, panahon na for me to expand, this is something long term. This is something na talaga namang hahawakan mo ng pangmatagalang panahon. Kaya importante ngayon palang Libra, you know what you need to do. Kailangan practical, kailangan ikaw din ay sigurista, no? At ikaw ay hands-on. Kailangan nakatutok ka dyan. Kung negosyo man yan, project or trabaho, or life movement. Halimbawa, balak mo mag-masteral, doctoral, kasi sabi mo mas malaki ang sweldo pag ganun, o balak mo mag-undergo ng training, seminar, kunin mo yan. Kasi magagamit mo yung mga bagay na yan para ma-secure yung matibay na pundasyon sa future na binubuo mo. Okay? The King of Pentacles, you have the Page of Swords. Yes. Sabi dito, ito yung panahon para talagang mag-aral ka ng mabuti tungkol sa tinatanim mo ngayon. Halimbawa, tinatanim mo ngayon ay coffee shop. Halimbawa lang to ha, coffee shop. So, aralin mo lahat-lahat ng detalye tungkol sa coffee shop na yan. Pati rin yung kontrata doon sa mga supplier, kontrata doon sa uupahan mong pwesto, yung kontrata sa mga gagamitin, no? Every detail na kailangan mo buting tingin mo. Huwag mong katamaran yung pagsilip dyan o pag-aral dyan. Kasi balang araw, baka balikan ka niyan. Kung konti ang knowledge mo dyan, darating ka rin sa puntong nga kasi hindi mo alam ang gagawin. Pero kung armasado ka ng knowledge, research, expertise, training, nako, talaga namang lalago ito ng walang hinto. No? Kung ano man yung gagawin mo, kung hindi man milk tea shop, hindi man negosyo, talagang balak mong palaguin ang pera mo, aralin mo munang mabuti para alam mo yung pasikot-sikot. Okay? So, mga Libra, ano po ba ang birthday ninyo? Comment down below. Nang sa ganon, ma-secured na natin yung paglago nito at uniquely makuha mo sa'yo yung energy na pinag-uusapan natin. Okay? In the area of what you need, meron kang the Six of Pentacles. Si Six of Pentacles here, pinapayuhan ka dito, Libra, na mag-effort. You need to give more than taking. Ano? Panahon din to para linisin mo. Linisin mo kung ano yung mga bagay, tao o sitwasyon na pinaglalaanan mo ng effort, time, and money. Kasi marami dyan, parang hindi naman deserve ng time mo. Hindi naman deserve ng pera mo. Sa panahon to para i-evaluate mo, ano ba yung kapaki-pakinabang at valuable sa akin. Nang sa ganon, hindi ka magsayang ng oras, pera at effort sa mga maling bagay or tao. Okay? Pinapayuhan ka dito halimbawa sa pera mo. Bigay ka ng bigay ng pera kay pinsan kasi nga syempre nangangailangan siya. Pero you will realize, teka, ako ba ay nagpapalaki ng isang pinsan na dumidepende lang sa akin or tinuturuan ko ba siya maging independent? Sometimes you need to evaluate kung tama pa ba yung binibigay ko sa isang tao or dapat ko nang baguhin ito. Ganon din halimbawa sa iyong work, nag-overtime ka and you will realize na parang teka, wala palang epekto yon sa payslip ko. Hindi pala dumadagdag ang sweldo ko kahit mag-overtime ako. So, kailangan mong i-evaluate this week kung ano ba yung binibigay ko na parang teka, parang hindi ata patas. So, panahon to para to give on things na alam mong valuable. Okay? The Six of Pentacles, the Empress card. Yes, ngayon mas iniisip mo yung individuality mo. Kapag hindi na masaya o hindi ka na, wala ka na nahihita dito, panahon na para mag-recoil or bawiin na yung dating binibigay mo. Parang ganyan. Example, sa work nga, na-realize mo na pag nag-overtime ka, hindi naman talaga nag-reflect sa sweldo. So, papangalagaan ko na yung sarili ko. Uunahin ko na yung sarili ko. Hindi na ako mag-overtime. Parang ganyan. O kaya na-realize mo na parang ikaw yung breadwinner, ikaw yung single parent, pero lahat ng binibigay mo parang wala naman ako nahihita pabalik. Pag ako may kailangan, wala ako nakukuha. Sa panahon ito para siguraduhin na
I am here for myself. And whatever I give, alam kong meron ako mahihita, meron ako mabubuo, meron akong create out of what I'm giving. No? Hindi ka charity para laging magbigay at para laging nandyan for everybody else. You need to be there for yourself. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Nine of Cups. Alam mo na Libra, pag lumalabas si Nine of Cups sa aking reading, panahon na to for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na dyan, mag-wish ka na. Okay? So meron kang 8, 9, and 10. Ibig sabihin, meron na po kayong pa-ending. No? Pa-ending na nung problema mo this time. Kaya talagang magalak ka, marapit ka na sa rurok or sa dulo talaga nito, kaya kapit-kapit hanggang sa matapos. Nine of Cups clarifying our Ten of Swords. Ngayon, talagang bumabangon ka na. Kasi meron ka ng nabubuong pangarap na bago or meron ka ng klarong mindset sa kung paano mo aatakihin yung pangarap mo. Halimbawa, ang pangarap mo ay makabili talaga ng bahay. Pero itong bagay na to na pinaghihirapan mo, na realize mo ay this is not for me. Pinapahirapan lang ako nito. Hindi ito ang katuparan nitong dream ko. Kaya malinaw na sa'yo kung ano yung move na dapat mong gagawin. Meron kang yayakapin na bagong bagay na doon talaga ang katuparan ng wish na ito. Parang ganyan. Halimbawa, na-realize mo na itong work ko sa bayan ay talaga namang maliit ang sweldo, hindi ako makakabili ng bahay. So ngayon, klaro sa'yo na iwanan na to at yakapin yung bagong journey patungo halimbawa sa Japan. So sa Japan, doon ka makaipon, doon ka talaga makapag-supply ng needs mo para mabili itong bahay na dream mo. Parang ganon, no? So, wag mo nang panghinayangan pa itong natapos, itong napurnada na ito. Because one tragedy will lead to some success in your life. Kaya be clear sa isip mo kung ano yung tatapusin at kung ano yung tutulayan patungo sa pangarap. Okay? Nine of Pentacles, the Seven of Pentacles. Yes, heto sabi mo, kailangan na magbunga sa buhay ko tong bagay na ito. Ayoko magstay sa isang lugar o sa isang tao na hindi naman makakatulong sa pagbunga ng mga tinatanim ko. Okay? May pangarap ka may winish ka at alam mo yung proseso para makuha yun Pero kung itong bagay na ito ay hindi nakakatulong, lalayuan mo yan. At dito kakakapit sa isang bagay na alam mong dapat ko nang suungin at dapat ko nang bigyan ng tsansa ngayon dahil ito talaga ang makatulong sa'yo. Okay? Parang ganyan. In your near future, meron kang the Page of Swords. Si Page of Swords dito in the near future, there will be a call, text, or email. Ang tabayanan mo after watching this video, 11 days, 11 weeks, or 11 months, yun yung timeline or period na yan, sa gitna ng mga period na yon, darating sa'yo yung tawag, text, or email na talaga namang makakalarga ka na. Meron ka ng bagong gagawin. Kaya itong panahon ng pagkadapa or frustration mo or pagkatalo mo, dito lilinaw ang lahat sa'yo na parang, ay, hindi pala talaga para sa akin yan. Merong bagong darating na talaga namang magpapaningning ng buhay ko at magpaparedirect ng buhay ko. So, kapag dumating tong confirmation na to, tawag, email, chat, or talagang go signal, tumayo ka dyan, lumaban ka, sabihin mo, ito na yon, ito na yon, ito na yung hinihintay ko, susugod tayo. Kayang-kaya mo namang aralin yan as you go along kaya huwag kang matakot. Kayang-kaya mo yung pag-aralan, buting-tingin, i-master. Ang importante, dumating na siya. At makakalarga ka na. Okay? Page of Swords, the Knight of Cups. Yes, darating sa yung offer. In the near future, itong offer na to, naramdaman ko, ang hirap-hirap niyang tanggihan. Ang hirap-hirap niyang i-avoid. And you will see na swak ka dito. Talagang divine timing ito. Pinagdasal mo to. At darating siya sa oras na talagang kailangan na kailangan mo na. So, anong gagawin ni Libra? Tumayo, yakapin yung offer. Subukan mo lang, try mo lang, and you will see na ito na yung simula ng pag-abante mo at pag-grow mo away from the life na talaga nagpadapa sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang the 8 of Cups. Ito ang challenge sa'yo this week. Nahihirapan kang umalis. Alam ko maraming factor. Maaaring kulang pa sa pera, or napamahal na sa'yo yung trabahong yun, or napamahal na sa'yo yung mga tao doon, or takot ka pa, naduduwag ka pa. Pero yun ang problema mo ngayon. Nahihirapan kang mag-detach.
nahihirapan kang lumayo sa isang bagay na alam mo naman alam mo na it's not working for you anymore. So, pinapayuhan ka na yung Spirit Guides Libra na maging matapang, maging palaban. This is the right time for you to take a risk and to leave something behind. Especially kung yung bagay na yun talaga nagpa-drain sa'yo, nagpa-iyak sa'yo, nagpa-stress sa'yo. You deserve something better. You deserve something new. So be brave and walk. Walk towards your new success. Okay? Clarify natin yan. You have the Four of Swords. Meron kang 4-4 here telling you are protected, you are guided, okay ka. Your spirit guides, your ancestors, and your angel guide are really going double time para tulungan ka, protektahan ka sa bawat gagawin mong ito. Congratulations, okay? So, the Four of Swords clarified by our Eight of Pentacles, Eight of Cups rather. Sinasabi dito na parang tinutulugan mo yung problema Imbes na umaksyon ka at gumalaw at kumilos na, ramdam ko dito na parang ayaw mo muna siyang kantiin, ayaw mo muna siyang hawakan, ayaw mo muna siyang pag-usapan. So panahon na dito para bumangon ha, panahon na para kumilos at huwag nang tulugan yung isang bagay na dapat inaaksyonan mo na ngayon. Okay? In your fortune, meron kang faraway places, get ready for new horizon. Sabi dito, panahon na para gumalaw-galaw dahil papasok ka talaga sa bagong era. Either pupunta ka sa bagong lugar, bagong trabaho, bagong experience, o bagong journey. This is your sign na talaga namang ready ka na for something new. Okay? In your fortune, you have the Four of Swords. Narinig ko dito, talagang yung mataimtim mong pinagdasal ay talagang ibibigay na ngayon. You have prayed for this. You have manifested this. At naniwala ka kay God na sabi mo, God, please ibigay mo naman. Kung para sa akin yan, kukunin ko. Kung para sa akin talaga yan, yayakapin ko ng buong buo. And this time around, it will happen. So, pinapayuhan ka rin dito na ipahinga mo lahat ng mga takot mo. Ipahinga mo lahat ng mga alinlangan mo. Walang mangyayari kung puro ka kaba, kung puro ka pag-control sa sitwasyon. Panahon to for you to just relax, let it happen, let it come in your life. And you will see na hindi mo kailangan maghirap sa isang bagay para lang makuha siya. Okay? Four of Swords, you have the Hierophant. Hierophant, ibig sabihin may basbas ka ngayon. Kung ano man tong mga darating, ito ay divinely orchestrated para sa'yo. Talagang nakatadhana siyang dumating. So narinig ko rin dito, mapapanatag ka na because someone, a very authoritative figure, will say yes tukol sa bagay na ginagawa mo. Narinig ko dito approval, confirmation, go signal, kaya payapa ka na because this person will approve yung mga bagay na gusto mo. Makakahanap ka rin daw this week ng mentor na makatulong sa'yo para pagaanin, pabilisin, or paliwanagin sa'yo yung mga dapat mong aksyon. Kaya hindi ka na masyadong problemado dahil sa tulong niya. Congrats po. In your divine messages, meron kang surrender to the divine, yes. Ipagpasa Diyos mo lang, itaas mo sa Kanya, huwag kang matakot sa mga mangyayari. Kung alam mong dapat kang magtiwala, dapat kang magtiwala. Okay? Kung alam mong siya ang may hawak sa'yo, hindi ka dapat matakot. Okay? Surrender everything to God and you will feel safe, you will feel secured, you will feel loved and blessed. Okay? In your divine messages, meron kang the Fool card. Alam ko, takot kang sumubok, takot kang humakbang, takot kang mag-try. Pero if you could just surrender everything to God, sabi mo, God, hindi po ako sigurado. God, takot na takot po ako. Pero kung talagang ito yung para sa akin, sige, susugod na ako. Ganyan. Yung pag-surrender mo kay God, lalakas ang loob mo para itry ito. Panahon na to take a risk, panahon na to begin something, panahon na for a new adventure. Full card, the King of Cups. Sabi dito, kalmahan mo lang ang puso mo. Huwag mo hayaang emosyon ang magpadala sa'yo sa takot, sa kaba, sa pag-atras, sa pag-quit. Nako, yung emosyon na yan, lalaruin ka niyan. Kaya kailangan utak ang pairalin. Okay? Importante yan para sa'yo. And make sure na talagang tinatanong mo ang puso mo, is this what I want? Ramdam ko dito na itong pag-risk mo na ito ay nakadikit sa tawag ng iyong puso. Alam ng intuition mo Alam ng puso mo kung anong gusto mo. At itutuloy mo yan kahit pa maraming tutol. Sa panahon to honor your heart, honor your
tawag ng iyong puso na gusto ko to, ito yung gagawin ko, ilaban mo. Okay? Ang iyong outcome, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have love. O this week daw, time to for love. Either love for yourself, love for your negosyo, love for your project, no? Mahalin mo yung bagay na alam mong dapat mong pagtuunan ng pansin ngayon. You have gavel, involvement with the law. Sabi dito, either may positive news, kung meron po kayong mga law-related na mga issues, mga legal documents, legal court cases, meron daw pong development tungkol sa mga cases na yan. You also have bag, something important such as a new job or raise. Sa mga nagmamanifest po dyan at humihiling ng sign para sa isang bagong trabaho or pag-aumento sa sahod, this is yours. Kumpirmahin mo to, claim mo yan para sa iyo yan. You have work, achievement, success. Yes. Dahil masipag ka, talagang matrabaho ka, you're very workaholic, you will get your success. Congratulations. Ang outcome mo for the week, Libra, ngayong May 18 to 24, you have the Two of Wands. Talagang expansion ito. Tignan mo, 2, 3. Talagang yung plano mo ngayon, yung bubuin mong clear na path, ay talagang buo na. At ready ka nang tumulay at gumalaw away from your comfort zone. Ramdam ko dito na talagang susubok ka na. Some of you are traveling. Some of you are shifting or transitioning from one place or one career to the other. Panahon na to para gumalaw at itry yung mga bagong bagay. Congratulations. Kung naghahangad ka ng bagong trabaho, yes. Bagong lugar, yes. Bagong kumpirmasyon, yes. Yung dati plano lang, ngayon, ilalaban mo na, lalarga ka na. Two of Wands, the High Priestess. High Priestess is all about you entrusting your intuition with the right action. Alam mo ramdam mo kung ano yung dapat kong gawin, ano yung dapat kong iwasan, ano yung dapat kong baguhin, kung ano yung dapat kong buting-tingin. You will feel this. Napakalakas po ng intuition mo this week para malaman mo kung ano yung dapat mong aksyon, kung ano yung dapat mong layuan, kung ano yung dapat mong i-improve. Okay? So, pinapayuhan ka dito na maupo, klaruhing mabuti itong planong ito bago tayo gumalaw. Pero pinapayuhan ka din na magtiwala ka sa iyong sarili dahil kaya mo to. If you believe in yourself, kahit gaano kaganda yung planong yan, o kahit gaano kasimple yan, kayang-kaya mo yung itulay. At kayang-kaya mo dito maging successful. Okay? Good luck po sa inyo. And sa transition na ito, pagkatiwalaan mo sarili mo. Okay? So, Libra, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and think of your question. Inhale and exhale. You have Two of Pentacles, the Ten of Wands, and the Hierophant. At the bottom of your deck, you have the Two of Cups. Okay? Pinapayuhan ka dito, Libra, na makipag-usap ka tungkol sa problema mong yan. Ramdam ko dito na marami ka pang dapat malaman, marami ka pang dapat maintindihan, nang sa ganon magets mo kung ano yung next mong gagawin. Panahon to para timbangin. Ramdam ko dito, sabi ng yung spirit guides, marami ka pang hindi alam sa question mo, na medyo nakadepende ka lang sa nauna mong naisip or sa akala mo lang. Parang ganyan So, ramdam ko talaga, sabi niya, huy, pag-usapan nyo yan. Hindi pwedeng nakaasa ka lang sa narinig mo. No? Kailangan klaruhin. Kailangan siguraduhin sa taong ito kung tama ba yung pagkakaalala mo or inaasahan mo. Because sometimes our expectations ay base lamang sa ating understanding or ating narinig. Kaya kailangan talaga klaruhin yan and balansehin. Kapag pinag-usapan nyo na you have two here, ibig sabihin, meron kang alignment sa ginagawa mo. So, pinapagawa sa'yo sa lupa, yung talagang gustong ipagawa sa'yo ng higher self mo. Kaya importante, balansehin mo. Ito bang pinag-uusapan namin, whether kung ano man yan, kung love life man yan, or trabaho, or project. Sabi dito pag-usapan, para alam mo yung galawan mo, alam mo yung gagawin mo, at maliwanagan ka sa tamang proseso para hindi ka mahirapan. Panahon to put your hard work, Libra. Nang sa ganon gumaan sa'yo yung resulta nito at makapamili ka na para magawa mo na yung tamang hakbang. You really need to research this time. Kailangan mo armasan ng iyong sarili ng maraming impormasyon, maraming detalye, maraming makakalkal nang sa ganon hindi ka mahirapan in the journey. Okay? Importante yan. Kailangan mo munang palawakin ang isip mo kasi nakita ko dito marami ka pang dapat malaman. Nang sa ganon,
maging swak sa'yo yung gagawin mo, desisyon sa pag-uusap na ito. Okay? Ramdam ko dito talaga na meron ka pang hindi naiintindihan na kapag nalaman mo, you will know what to do. Okay? So if you're waiting for the answer kung yes or no, for now, it's a no. Kasi mabigat pa, hindi ka pa makapag-decide at parang meron pa kayong dapat pag-usapan. Meron ka rin dapat daw maintindihan at maliwanagan pa. So ngayon, no muna. Asikasuhin mo muna yan, trabahuhin mo muna yan. Kapag okay na na-realize mo na yung mga tamang gagawin, balik ka dito, pag-usapan ulit natin yan at tingnan natin kung magbabago yung sagot sa'yo. Okay? So, Libra, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 18 to 24. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.